Buenos dias! Happy Isabela! Mula sa City Information Office, ako si Rayhana Albani, maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang balita para sa araw na ito. Iba't-ibang aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng National Women's Month, tampok sa lungsod ng Isabela. Pamahalaang lungsod ng Isabela nakatanggap ng panghandaang food packs mula sa DSWD. City Engineers Office, binisita at sinuri ang mga ongoing projects sa lungsod. 25 kabataan, aktibong lumahok sa 3-day work-based training ng PESO at the Asia Foundation. Iba't ibang aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng National Women's Month, tampok sa lungsod ng Isabela. Ang mga detalye, alamin natin mula kay Mish Pio. Tuwing buwan ng Marso, ipinagdiriwang ang National Women's Month upang bigyang pugay ang mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Kung kaya't, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor City Jolia Turobin Hataman, ang pamahalaang lokal ng lungsod ng Isabela ay hindi pinalampas ang pagkakataong makiisa sa National Women's Month ngayong taon. Ang pakikilahok sa pagdiriwang na ito ay naging posible dahil sa Gender Development Unit na pinangungunahan ni Godfocal Mendri Ann Lim. Ang paggunita sa National Women's Month 2024 sa ilalim ng subtemang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patunayan ay tumatawag para sa isang bagong Pilipinas kung saan ang mga kababaihan ay binibigyan ng pantay na pagkakataon at hindi mahadlangan ng mga bias sa kasarian o diskriminasyon. Ang GAD unit kasama ang City Social Welfare and Development Office at City Tourism Office ay naghandog ng isang serye ng mga kaganapan sa buong buwan kaugnay sa pagdiriwang na ito. Kabilang narito ang medical mission sa iba't ibang barangay ng lungsod, Safe City Caravan nitong 8 ng Marso, GAD workshop at pagpapataas ng kalidad ng produkto para sa bamboo artisans ng Barangay Maligi nitong 14 hanggang 15 ng Marso at Purple Zumba sa Strong Boulevard sa darating na 20 ng Marso. Ang mga programang kaugnay nito ay may tunguhing palakasin ng papel ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan at bigyang pansin ang kanilang gampanin sa ating lungsod. Mish Pio, Balitang Happy Isabela. Samantala, nakatanggap ng panghandaang food packs mula sa DSWD ang pamahalaang lungsod ng Isabela. Ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office ay nakatanggap ng hindi kukulangin ng 1,000 family food packs noong 26 ng Pebrero mula sa Department of Social Welfare and Development. Layunin nito ang mabigay ng dagdag na suporta at kaginhawaan sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng anumang kalamidad o krisis sa inaharap. Binisita at sinuri ng City Engineers Office ang mga ongoing projects sa lungsod. Yan ang tinutukan ni Shane Swaling. Nagsagawa ng mga masusing pagsusuri ang City Engineers Office ng lungsod ng Isabela sa mga kasalukuyang ipinapatayong proyekto sa iba't ibang komunidad ng lungsod. Aktibong ininspeksyonan ng mga opisyal ang kalagayan, estado at progreso ng mga ongoing projects sa lungsod ng Isabela. Kabilang sa mga proyektong binisita ang road concreting mula sa Kalye Botella Calvario hanggang Small Kapatagan at pagsasaayos ng daan sa Barangay La Piedad. Bukod dito, sinuri rin ang iba pang proyekto sa iilang barangay sa lungsod tulad ng pagpapatayo ng barangay hall sa Calvario, Lanote at Timpul, maging ang pagpapatayo ng covered court sa East Side. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Maraming salamat, Ma'am Shane. Sa iba pang mga balita, 25 kabataan ng lungsod ng Isabela aktibong lumahok sa 3-day work-based training na isinagawa ng PESO at the Asia Foundation. Narito ang Youth Patrol ni Aaronil Cantay. 25 kabataan ng lungsod ng Isabela aktibong lumahok sa 3-day work-based training na isinagawa ng PESO at the Asia Foundation. Ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jolia Turobin Hataman sa pamamagitan ng Public Employment Services Office o PESO na pinamumunuan ni PESO Manager Aral Del Ria T. Beleng, katuwang ang The Asia Foundation na kinatawanan ni Ann Michelle Villaril,
ay matagumpay na nagtaguyod ng mga kabataan dahil sa isinagawang 3-day work-based learning. Ang makabuluhang inisyatibang ito ay nagtipon ng 25 aktibong kabataan na naganap noong ika-21 hanggang ika-23 ng Pebrero sa lungsod ng Isabela. Ang training na ito na isang mahalagang bahagi ng PESO Happy sa Vida Employment Pathway Program ay maingat na binuo upang maghatid sa mga kabataan ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtatrabaho. Ang training na ito ay hindi magiging matagumpay kung hindi dahil sa dalawang organisasyong nagbukas ng mga oportunidad sa pagpapabuti ng komunidad. Ako si Aaronil Cantay at yan ang latest sa ating Youth Patrol. Maraming salamat, Aaronil, at yan ang nakalap ng Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Rehana Albani at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.